Oh, ito pag-usapan natin 'tong rally ha. Oh, matindi 'to, matindi. Ito na. Ang dami ng galit kay Bongbong Marcos. Nagra-rally na po. Oh, pasok, pasok. Ito yung si ano eh. Ito yung si anong pangalan nito? Si Aquino to eh. Ha? Ito yung parang Abnoy. Oh, di ko sinasabing ano ka ha, Abnoy. Pero totoo naman, para kang Abnoy. O sige, tuluyan natin. Anong sabi nitong si ano? Mga nasa poder, ang pagsisinungaling ng nasa poder, ang pag-iiwas sa pananagutan ng nasa poder, galit ang aking nararamdaman. Oh, galit daw. Galit ang aking nararamdaman. Oh, kanino? Mga kasama, isang kwento po, 3 pangalan. Oh, isang kwento, 3 pangalan. Tandaan nyo, tingnan nyong mabuti ito. This is very important. Bong Revilla, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, Enrile, nagbabalik na Jinggoy Estrada. Jingo Estrada, Revilla, Enrile, at nagbabalik na ano, Jinggoy, Revilla at saka nagbabalik na ano, Enrile. Basta yan, 3 yan. Oh, ano? Noong 2010 po, sila ang number 1, number 2, at number 5 sa ating mga senador. Ano yung nangyari mula 2010? Naibunyag ang Tidascam, sinipa si Jinggoy Estrada noong 2019, naisalba lang ng Administrasyong Duterte ang kurakot na si Bong Revilla. Kaya kita mo naman. Duterte na naman. So ibig sabihin na na-booking sila nung 2010. So sino 'yon? Sinong bida sa kwento niya? Yung tiyuhin niya. Ang linis naman. Ang linis-linis nyong mga Aquino. Hindi kayo komunista. Ang linis-linis nyo mga Aquino. Oh, anong nangyari dyan sa hacienda? Oh, ang lilinis nyo. So bida. Tapos, binanggit yung Duterte na naman. Pero na-notice nyo doon sa 3? Ang problema natin, flood control projects. Ba't napunta na naman sa Duterte? Brad, bakla ka ba? Hindi mo nabanggit si Saldico. Ay, alam naman natin ang binanggit eh. Tingnan mo ha. Anong binanggit ng Diskaya? Tambaluslos, di ba? Saldico. Bakit ang pinaniwalaan nyo yung sinabi nung kabila? Anong sinasabit mo dyan si Jinggoy? Ako wala po akong pakialam. Kung may kasalanan si Jinggoy, kung may kasalanan si Revilla, kung may kasalanan si Rile, ikulong ninyo. Pero teka muna. Napakademonyo nyo, mga animal kayo. Bakit nililigtas nyo si Tambaluslos? Pambihira tong mga to. 11 po ang inabot, pero 4 milyong Pilipino ang tumalikod sa isang nangungurakot. Noong 2022, sinalba ng unity team na Marcos Duterte. Oh, kasalanan. So, bida yung tiyuhin niya, kasalanan ng Marcos Duterte. Oh. Ligtas si Tambaluslos. Yan ang manonotice nyo. Si Jinggoy Estrada at noong 2025, sinipa ng taong bayan ang kurakot na Bong Revilla. At syempre, ang walang sawang, ang immortal na Juan Ponce Enrile ay tuluyang hindi na nakabalik sa Senado. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin niyan, tuta kayo ni Tambalus. Ganyan. Alam mo, napaka-importante nito. Nakikita nyo na kung gaano kalawak, gaano kalakas si Tambi. Ano sinasabi nila? Ang bagong leader ng mga komunista, di umano, ay si Tambi. Kayo na po humusga kung totoo o hindi. O, sino nagsabi nun? Lagay nyo. Naniniwala kayo doon? Grabe, no? Ang problema natin yung baha ngayon. Niligaw na ito. Kaya po mag-iingat po tayo. Mamaya may ibibigay akong palatuntunan kung paano natin malalaman at saan papunta lahat ng mga to. May tangal ang taong bayan, may tangal ang Pilipino. Alam Parang Abnoy talaga. natin kung anong tama at mali. Alam natin kapag korap, sinisipa nila, ginagawa natin ang tama. Ang kailangan lang ay patunayan at maging mali. Brad, adik ka ba? Ba't ang payat mo?
Ilaw na kung ano man yung ginawa ng mga nangungurakot. Kaya ang panawagan po natin, ayusin ang Independent Commission. Gawing totoong independent ito. Ito ang panawagan. Sa tingin mo malinis si Bam Aquino? Sa tingin mo malinis si Kiko? Ito tanong ko lang. Sa tingin mo malinis si Risa? Sa tingin mo malinis si Franz Castro? Kasi ang dami nyo nang dinamay eh. Ang dami nyo nang dinamay, ang problema yung baha ngayon. Pero yung mastermind, di umano. Yung may control ng pera, yung may control ng insertions, bakla ka, hindi mo mabanggit. Tawagan sa presidente, mag-appoint ng mga tao na may dangal, mag-appoint ng mga tao. Tingnan mo yung isa, sabi niya, tama na, talo na kayo. So dahil sa placard mong yan, kailangan sumuko na kami. Iha, eto sasabihin ko sa iyo. Alam mo kung sinong talo ngayon? Ha? Kung sino ka may hawak na placard. Ang talo ngayon, Pinklawan at mga komunista. Kainin mo yan kasi yan ang katotohanan. Nakikisawsaw na lang ngayon ang Pinklawan at komunista. Dahil ang totoong malakas ngayon, ang totoong gusto ng taong bayan ngayon, Duterte. Ang challenger, Marcos. Kayong Pinklawan, kayong mga komunista, kung nasaan man kayo sa lupalop ng mundong ito, nakikisawsaw na lang kayo. Totoo yan. Wala. Irrelevant na nga kayo eh. So kaya pag tuwing may mga ganitong issue, sasawsaw kayo. Pero kung titingnan po natin, ang gusto ng tao, iilan na lang kayong mga Pinklawan at komunista. Behind na kayo. Behind kayo sa Duterte, Marcos. So, paalala lang, bago ka magsalita ng tama na talo na kayo. Na may integridad. Ang panawagan naman sa Kongreso, bigyan ng totoong ngitin ang Independent Commission, bigyan ito ng subpoena powers ng powers to contempt to make sure na lahat ng mga impormasyon ay maipapalabas at sa lahat ng mga politiko, gawin nyo ang spirit of the law, ilabas nyo ang mga salain nyo para makita lang lahat kung ano ang inyong tinatago, para makita ng lahat kung ano ang totoong. Sige nga, ipalabas mo kay Risa. Sige, palabas mo kay Risa. Palabas mo sa Makabayan Black. Yun ang inyong buhay. Ito po, mag-iingat tayo ha. Puntahan po natin tingnan nyo po, ganito po ang kalokohan nila. Ang issue, flood control projects. Pero sino? Sara Duterte panagutin. Diba? Nakikita nyo na kung saan po patungo itong mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Mag-iingat po tayo. Kasi mga kababayan, ito papakita ko sa inyo isang Kasi po, ito po talaga ang problema ng bansang Pilipinas ngayon. Nakikita ninyo, umiikot na po. Nakita ninyo, kaliwat kanan ng rally. Tapos, ang problema, flood control. Mga kurakot sa proyekto, kaya tayo binabaha ngayon. Pero, ang pinagtutuunan nila ng pansin ay Duterte pa din. Mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Alisin ko muna tong pictures na to kasi meron akong tong picture na to kasi may sasabihin ako sa inyo patungkol kay Bongbong Marcos at kay Tambaluslos. Eto, meron ako natanggap na intel at ang sabi ay magkaaway na daw talaga. Nagkakasigawan na nga daw. Malaki po kasi yung baho na nangganap sa baha. Alam natin, trinay nilang itago yan, pero hindi nila maitago-tago kasi nga ang problema, baha.
'Di ba? Sinubukan ni Bongbong Marcos itago 'yan, sabi pa niya, "Andiyan ang flood control, na-overwhelm lang." So, he tried, tinatago niya, pero hindi na talaga makontrol. So, ngayon nag-aaway na yung dalawa. Merong away ang Bongbong Marcos at Tambaluslos. Yan na po ang kaganapan ngayon. Kaya lang, sa sobrang laki ng problema ng Pilipinas ngayon, mag-iingat po tayo sa mga rally. Kasi po, pinapasok po ng komunista at NPA. Okay? Lagi kong sinasabi, ha? Yung piglawan nakikisawsaw. Tatlo po ang ipapakita ko sa inyo. Facts. Ang may kasalanan sa flood control na ito, directly or indirectly man, dahil siya ang leader, si Bongbong Marcos. Pangalawa, directly or indirectly si Tambaluslos. At yan po ang sinabi ng mga testigo na sila Diskaya. And that is public knowledge. Sino ba ang may kasalanan sa insertions? Sino bang may pausan ng mga akap-akap? At sino bang sinabi ni BP Sara na talaga may hawak ng pera ng taong bayan ni si Tambaluslos at saka si Tambi? Andiyan dyan po yan yung issue na yan. Yan dalawa. Pangatlo, ang Pinklawan talagang wala na. Wala na sa sirkulasyon. So, mga oportunista tong mga ito. Na makakasawsaw sila para makabalik, gagawin nila. Hindi talaga sila sa taong bayan. Kaya nga po ito, yung pinakita ko sa inyo kanina, isipin mo, ang problema ay flood control projects. Ang problema, yung baha ngayon. Pero sinong inaano nila? Teka muna, saglit. Sino pong iniipit nila? Duterte, di ba? Kasi hindi sila for accountability. Ang gusto ng Pinklawan, ang gusto ng mga komunista, makabalik sila. And we all know that, na ang komunista ay galit kay BP Sara. Kasi ang Duterte talagang lantarang pahihintuin ang mga rebelde, mga NPA at mga komunistang mga mamamatay tao. Ayaw yan ng Duterte. At higit sa lahat, si BP Sara. Kaya nga po iniipit yan eh. At ang channel ng SMN ay galit na galit sa komunista. Kaya nga inipit nila si Pastor Kibuloy. Meron na silang connivance with the communist. Naiintindihan nyo yung buong kwento. Tapos sinasawsawan na lang to nila Bongbong, sinasawsawan to ng Pinklawan, or sila mismo ay involved na within or members na. Hindi ko sinasabing that yan ay talaga nangyari, pero kita nyo naman anong kinagaganapan ngayon. So anong ibig sabihin? They are not for accountability. They are not for the taong bayan. Ang gusto lang nila, makapasok at ma-eliminate ang Duterte. Everybody knows that. Communist, NPA, pula, asul, green, DDS, alam, si BP Sara ang magiging presidente sa 2028. Unless patayin or unless pa-impeach. Kung masurvive niya yung mga kalokohan ng mga komunista, for sure, she will be the next president. So mag-iingat po tayo sa mga rally-rally. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tanungin po natin yung mga totoong DDS. Kasi, ang gusto, tandaan nyo po to, ang gusto ng Pinklawan, magrarally sila at magkakagulo. Okay? Hindi para panagutin yung mga dapat panugitin. Ito po ang kanilang plan. Nakalagay dito, Blueprint for Duterte Elimination. The Marcos-Romualdez machine aided by the Lawans, Kakampings, and the left is orchestrating chaos. Gumagawa ng gulo, ng gugulo.
not to bring Marcos down, but to keep him in power under martial law. Mag-iingat to. Kaya nga sabi ko sa inyo, ginugulo lang eh. Meron po kasing totoong rally ang Duterte. Yang Maysug, okay yan. Yang Maysug rally, galing kay Attorney Vic, okay yan. Kila ka Eric, okay yan. Iingat po tayo dun sa sausawan ng Pinklawans at saka mga komunista NPA. Mag-iingat tayo dyan. Kasi hindi yan talaga naghahanap ng katarungan. Ha? Gusto niyan magkagulo. Or gusto niyan, kasi nga alam nila na wala na silang magawa kay BP Sara eh. For sure uupo yan. So pag sila ang nakakuha ng power, sila ang magtagumpay sa rally, ang gusto nila, sila ang bida at sila mag-uupo ng style EDSA, komunista style. Sila ang mag-uupo ng leader. Because sa patas na laban, si Bongbong, si Kakampinks at mga komunista, alam nilang hindi nila kaya si BP Sara. So, mag-iingat po tayo. Ulitin ko sa mga DDS. Yes, alam ko marami sa inyo nagmamadali dahil talagang kailangan ng matapos tong problema natin sa Pilipinas. I am with you. Pero kung pipilitin natin, hinog sa pilit, at pipilitin lang natin matapos tong problema natin sa Pilipinas dahil sa mga kakampings, sa mga komunista, mali po tayo doon. Talagang ginugulo tayo. Okay? Kasi it's better na tiisin na natin kasi mag-2028 na for sure. Yaan ang dinidread nila. Naintindihan? Kung makukuha natin sa maayos na paraan at sa mga organic na talagang rally. Nakita nyo yung kaninang pinanood natin happy birthday na hindi organic, pilit. Pag pinilit natin at hindi organic, panalo dito si Bongbong Marcos. Panalo dito si Tambi. Panalo dito ang Pinklawan. Iingat po tayo because they want martial law. At pag may martial law, Marcos ang nakaupo. Bakit gusto nilang Marcos ang nakaupo? Why? Because their true agenda is to eliminate the Dutertes, especially BP Sara, whose 2028 comeback terrifies them. Ayaw nila. Better a controllable Marcos than a Duterte resurgence. Kasi kahit kaaway ng Pinklawan ang Duterte, importante kaya nilang hawakan sa liig. Kaya nilang kontrolin. Kakainin na lang nila ang suka nila. Kakainin nila yung tinain nila kesa makaupo ang Duterte. Because we know ang Duterte hindi mo kayang bayaran. Because we know ang Duterte tunay na ayaw sa komunista. Because we know ang Duterte tunay na ayaw sa magnanakaw. Yes, they are not perfect. Si PRRD nga, babaero, etc., etc. Yes, meron silang, may kanya-kanya tayong imperfection. Including me, including you all. Diba? Yan po ang nangyayari. Kaya po mag-iingat tayo. Pipiliin po. Kanina nga may mga nagme-message sa akin, saan bang rally pupunta ang Banateros? Saan ba dapat? Saan ba talagang rally? Sabi ko, mag-iingat po tayo. Ha? Anyway, ang Banateros magpo-post kung saan ang dapat na rally. Okay? Pero kung hindi man kami makapag-post parati, kasi ang gulo na, ang dami ng rally. Tingnan nyo yung mga totoo. Let's be very careful here. Kaya paalala. Sabi ko sa inyo may mga Trojan horse, di ba? Papasukan tayo niyan. Hindi dahil gusto nilang Duterte, hindi dahil gusto nilang managod ng gobyerno, kung hindi dahil para guluhin ang Duterte. Mga DDS, please, tigilan muna natin yung pagkakanya-kanya natin. Meron talagang totoong DDS na medyo nagkakaroon ng issue sa bawat isa. But at the end of the day, totoo namang DDS. Mag-iingat po tayo ng pinag-aaway-away ang DDS kasi meron talaga na iba dyan, like the Pinklawans, na talaga namang
ayaw sa Duterte. Yung iba nga, listen to this, read between the lines. Yung iba nga, di umano, nasa payroll pa ni Tambi. So yan ang style. Kunwari Duterte pero hindi. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Hindi naman kasi, paano mo pahihinain ng Duterte na talagang sobrang lakas? We all know that. Marami tayo. Maraming nagmamahal sa Duterte. Marami nang ayaw ng korupsyon. Marami. Pero paano mo papasukin yan? Merong head-on na talagang binabanatan ng Duterte. Okay lang yon. I really don't mind. Mas maganda nga banata ng Duterte. Alam niyo nakakatakot? Yung kunwari kakampi natin. Doon tayo mag-iingat. Kasi sisirain tayo. So maraming klase yan. Coach Oli kanina, sabi mo talagang magkaaway si Bongbong Marcos at saka si Tambi. Bakit ngayon parang lumalabas magkakakampi sila? Exactly. Magkakaaway yan. Ang pink, galit kay Marcos. Ang dilaw, galit kay Marcos. Magkaaway din si Marcos at si Tambi. Pero hindi pa sila lantarang naglalaglagan. Alam nyo kung bakit? Meron kasing Duterte. Ulitin ko yung sinabi dito. Because their true agenda is to eliminate the Dutertes, especially BP Sara. Better a controllable Marcos than a Duterte resurgence. Yan. Magkakaaway na yung tatlong yan. O siguro, magkaaway ang Marcos at Tambi. Magkaaway ang Pinklawan, Dilawan at Marcos. Yan Tambi tsaka Pink magkakampiyan. Even the communists magkakakampiyan. Di umano. Yan po ang sabi. Pero magkakaaway din yung mga yan. Kaya lang, ulitin ko, mas okay nang hiburin nila ang puwet ng bawat isa kaysa makabalik si BP Sara. Naiintindihan po natin yung bigat ng kwento ngayon. Kaya nga po, mag-iingat po tayo. Okay? Yes po, kung gusto nyo mag-rally, okay lang po. Kaya lang, may mga nagsisigawan na kasalanan ni BP Sara. Papahira yan. Pati baha kasalanan ni BP Sara. Diba? Ang ginagawa nila, binababoy nila yung sitwasyon. Ngayon, ang pagkaganyan na nangyayari, ang taong bayan nagsasawa. Pag nagsawa ang taong bayan, lusot na naman si Bongbong Marcos. Lusot na naman si Tambi. Ang panalo dyan, Pink. Ganyan po nila ginugulo. Okay? So, ingat-ingat lang po. Dapat maintindihan po natin yung big picture. Hindi ko po sinasabi I am against the rally. Pipiliin lang po natin. At pagdating doon, wag po, kasi gusto nilang magkagulo-gulo. Na magkaroon sila ng reason for martial law. Okay? As of today, malakas po si BP Sara. Wag po nating pilitin dahil nasa atin ang alas. Ito po, pakita ko next. Paalala ko sa ating mga kababayan, ito talaga ang ating problema. Okay? Ito pinost ni Bobby Tiglao sa Facebook niya. At ito tanong natin. Okay? Saglit. Subukan kong lakihan. Ito, dito tayo mag-focus kasi po mga kababayan ko, ito ang ating talagang problema. Okay? Ito po ang tanong natin kay Tambi. Speaker Martin Romualdez. Totoo ba ito? Kaya sabi ni Bobby Tiglao, got this, Mr. Speaker, please confirm or deny. Hindi ka namin pinagbibintangan. Pero ito po yung nakikita natin. Alam naman natin, naglalabasa ngayon sa Facebook yung Okada, patungkol sa Okada about kay Tambi Luslos. Ito meron pang isa. Matindi yata. Basahin natin. Speaker Martin Romualdez is building a 1 billion house in McKinley. Diyan sa malapit diyan sa BGC. Bahay, 1 billion. Ang lupit I know the PM
designer, and suppliers in Speaker's house. McKinley across church, 5 houses in 1 hectare. Isipin mo, 1 hektarya, 5 bahay. 1 billion for 1 house at least. So, 5 bahay. Tigwa 1 billion po ang proyekto ni Tambaloslos. Sumagot ka, Tambi. Huwag kang duwag. Ikaw ang speaker. Huwag mong pasagutin kung sino-sino yung mga kinukuha mong speaker na si Abante o si Barbers. Huwag po tayong papaligaw sa Pinklawan kasi iniwas nila to si Tambi. Punta tayo. McKinley across church, 5 houses in 1 hectare, 1 billion for 1 house at least. Structural, 200 million. Fit out work, 100 million. Tiles, 100 million. Pambihira. Tiles pa lang. Habang ang Pilipino nalulunod, namamatay sa baha. Tiles pa lang. 100 million na. At ang sabi ng source, kilala niya pa ang supplier, designer ng bahay. Bintana, windows, 150 million. Bintana lang. Pintuan, 20 million. Ilaw, 15 million. Wallpaper or tile clad, 30 million. Modular cabinet, 60 million. Fixtures, 50 million. Furnitures, 80 million. Kitchen, 82 million. Brand is, hindi ko nga mabasa ito. From France, La Corne. Ang bihira. Ang alam ko lang na brand, Shopee. Brand is La Corne. Tama ba ang ating pronunciation? From France. Lupit, no? Isipin mo, maraming Pilipino sa atin, hindi man lang makakita ng 1 million. Sa kanya, tiles pa lang. Million-million na. Bintana, magkano na? 150 million. Tapos itong mga nagrarally. Nakapokus kayo sa confidential funds ni BP Sara na 150 million. Ang lupit nyo rin. Nakikita nyo na how powerful Tambi? Even the Senate. Prinotektahan. Hindi lahat. Pero yung mga atcheche dyan sa Senate, prinotektahan si Tambi. That's how powerful he is. Ganyang kalaki. Kaya ang hirap po eh. Ang laki ng kalaban natin dito. Ang laki pong pera. Designer is Jonathan Mati. That's why mas mataas ang SOP ngayon. It's systematically been there but this admin just higher because of this. Dati na may korupsyon sa Pilipinas. Alam naman natin yan. Huwag na tayo magpaka-virgin. Alam natin yan. Sinimulan yan ni tatay ni Marcos Senior, Marcos Senior. Hanggang ngayon meron, pero ibang klase to. Talagang kakaiba to. You always look at Nepo babies. They're just the tip of the iceberg. Yung bags na yan, wala yan sa mga bahay ng politicians. Averagely, 200 to 300 million. But for the bigger ones, 500 to 1 billion without the land value. Alam nyo bakit malaki to? Yung land value pa lang yan will cost so much. Possibly, half of the amount ng bahay. Lalo na kung sa Forbes yan. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit may mga nagrarally ngayon ang kinakabahan mga taga-Forbes. Diba? Hindi natin alam kung sino-sino mga congressman doon na kurakot ang nakatira. Kasi parang unusual. Ngayon lang ako nakakita, nakarinig. Ang dami nang nagrarally sa Pilipinas. Even nung panahon ko, ilang taon na ako. Ngayon lang ako nakarinig na may nagrarally na takot yung mga taga-Forbes. Ibang klase, di ba? Kasi po dahil sa ganito. Grabe ang mga bahay. So wala pa yung lupa rito.
Ang presyo 200, 300 million. Baka ito lang yung mga tuta, ha? Mga tuta lang ni Tambi. Pero with the likes of Tambi, possibly ganyan, 500 to 1 billion. Wala yung lupa. Ah. Eto, 300 to 400 million Batangas, Mark Leviste by. Oh, yan. So, ang tanong natin, ha? Tatanong natin, Tambi, totoo ba to? Andito po ang problema ng bansang Pilipinas. Tapos, hindi ka man lang humarap. Alam nyo, kaya sinasabi ko sa inyo mga brad, si Marcos at Tambi ay magkaaway tang talaga. Pero ang nakakapagtaga dyan, eto, hindi niya kayang tanggalin si Tambi as House Speaker at hindi, ang pinapalitan niya si Tito Soto. Ang nagalaw niya Senate. Nakita nyo na? Kaya nga ang tanong ko dun sa mga kakilala ko, from the inside, sabi kasi nila ang lakas daw talaga ni Tambi. Ang hirap galawin. Bumabaha ng pera. Di umano. Pero ang sabi, ang tanong ko sa kanila, malakas ba si Tambi o mahina si Bongbong? Weak talaga si Bongbong. Sila mismo aminado. Parehas. Malakas si Tambi, weak na si Bongbong. Hindi magalaw-galaw. Kaya hanggang dyan, nakaupo. Kasi kung seryoso si Bongbong Marcos, dapat pauwi niya si Saldico. Magkaroon siya ng statement. Kasi ito si Saldico, pwedeng ginagawang fall guy din. Posible, di umano, nasabi nila, ayaw din niyang payagan ni Tambi umuwi. Kasi matatanong dito. So kung si Marcos talaga gusto ng totoong investigasyon, dapat doon pa lang makikita mo kung hindi bias si Bongbong Marcos eh. Dapat doon pa lang kinakastigo niya na, teka muna, pauwiin mo yan. Di ba? Napauwi nga nyo si Tebes. Napauwi nyo nga, napakawalan nyo nga si De Lima. Nakidnap nyo nga si Tatay Digong. Si Roque nga, pinauwi ninyo. Samantalang kay Saldico, walang komentaryo ang presidente. Medyo nakakapagtaka yun. Di ba? Hindi po ba kayo nagtataka na nagkakaroon dito ng problemang malaki ang bansang Pilipinas? Nagkakampi-kampihan na po. Tinatago nila yan. Kaya ulitin ko, kaya pag-iingat po sa atin dahil ibabagsak nila to sa Duterte. Maging mapagmatsyag, mapagmili ng mga susuportahan. Ang nakakatakot, ulitin ko, yung Trojan horse. Ulitin ko, ang problema, ay yung mga rally. Manggugulo. Kaya hirap po tayo ngayon makabuo ng totoong rally ng mga DDS. Alam natin marami tayo. Pero ginugulo nito mga to. Mag-iingat, papasukan tayo ng mga komunista, pinklawans, at mga bata ni Bongbong Marcos at Tambi. Pero yan. Bago tayo pumunta sa ating mga iba pang balita, yung mga sinabi ko kanina sa inyo, meron din tayong balita. Ito si Marcoleta, binanata na si Tito Soto. O talagang na-insulto si Tito Soto. Mamaya po yan. Dito muna tayo kay Auntie Claire. Yung paborito ninyo. O, di ba? Siyempre, panimula, pwede bang kantahan natin ng happy birthday ang Pangulo ninyo? O, kantahan natin happy birthday si Bongbong Marcos ha. Sige. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Yung masaya, Pambi. Para kayong walang gana. Etong media, kantahan po natin ang Pangulo, yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang saya-saya. Ayan ang sinasabi ko eh. Baka nakakalimot kayo, ha? Paalala ko lang po. Ang binoto po ng media, ang binoto po ng mga pulis at sundalo, Duterte. Kasi siyempre yung mga empleyado, sikreto lang yan pero talagang ayaw niyang kay Bongbong Marcos.
Okay. Meron ba namang happy birthday o happy birthday o sad birthday itong kinakanta nyo? Tingnan nyo, observe nyo sila ha. Ulitin natin. Ay magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday. Tingnan mo yung iba, walang happy pakialam. birthday. Wala silang pakialam. Happy birthday to you. Ay nako, kawawa talaga to si Bongbong Marcos. Alam mo, ito yung sinasabi natin. Pagka hindi organic, bayaran mo. Bayaran mo ang isang tao para ikaw ay sambahin. Bayaran mo ang isang tao para ikaw suportahan. Wala sa puso. Samantalang pag organic yan, kahit hindi mo bayaran yan, gagastos pa yan. Di ba? Gagastos pa para masuportahan ng isang tao. Tama or tamang-tama? Di ba? Ayan po si Bongbong Marcos, nakakaawa talaga. Pathetic. Wala kasi Wala. Alam mo, Claire, dapat nare-realize mo, ineffective ka dyan. Hindi ko alam kung pagkatapos ni Bongbong Marcos, paano pa babangon to si Claire. Hindi na nga natin alam kung kaya pa ba niyang lamunin at bumuelta siya at magpaka-ipokrito. Kasi wala na talagang magtitiwala Di ba? Ayan very obvious. Ay nako. Next po tayo, pero happy birthday sa iyo Bongbong Marcos at saka yung bati ko sa iyo, bating masaya. Kawawa ka naman kasi.